binuntutan ng barko ng China ang barko ng Pilipinas habang papaalis sa Pag-asa Island kung saan ito naghatid ng tulong. At hindi basta-basta kundi military ship o barkong pandigma raw ang tila biglang sumulpot. Nakalapit daw ang Chinese Navy ship nang hindi na detect dahil nakapatay ang radar nito. Nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, Mel at Atom, nakarating na ng maayos dito sa Puerto Princesa, Palawan itong BRP Francisco Dagohoy mula Pag-asa Island. Pero may nangyaring gusot sa biyahe nang buntutan ng Navy ship ng China ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Halos 2 oras pa lang nakakaalis ang BRP Francisco Dagohoy sa Pag-asa Island matapos ang pamimigay ng livelihood assistance sa mga residente. Nangyari ang hindi inaasahan. Nagulat ang crew ng barko nang biglang lumitaw sa likuran ng di umano'y Navy ship ng China sa lokasyong 6 nautical miles southwest ng Pag-asa Island. Pasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi nakita ang Chinese Navy ship sa radar ng barko ng Pilipinas dahil nakapatay daw ang automatic identification system nito. Dahil sa bilis ng Navy ship, ilang saglit lang ay nakalapit na ito sa likuran ng mas mabagal na BRP Francisco Dagohoy. Bumuntot ito sa tinatayang layong 1 nautical mile. Lumipat ito sa kanang bahagi ng barko ng Pilipinas at nag-obserba mula rin sa ganoong distansya. Pero hindi tulad ng karaniwang nangyayari sa West Philippine Sea. Walang radio challenge mula sa Navy ship ng China. Magsasubmit tayo ng formal report address to NTF West, ma'am, para doon sa report na yun. Doon sa action ni Chinese Navy, ma'am, wala namang aggressive maneuver na ginagawa. Ang nakababahala sa insidenteng ito, gray ship o military ship na ngayon ng China ang sangkot. Hindi tulad ng karaniwang nangyayari na white ship mula sa China Coast Guard ang naaakusahan ng harassment at pananakot. Sa kabila ng naging aberya sa West Philippine Sea, nagagalak itong crew ng BRP Francisco Dagohoy dahil nakumpleto nila ang kanilang misyon at nahihatid ang tulong ng gobyerno sa mga mangingisda at residente ng Pag-asa Island. Emil? Maraming salamat, June Veneracion. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.